Magdamag at maghapong abala ang North Cemetery, ang pinakamalaki at isa sa mga pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila. Kabilang sa mga bumisita si Manila Mayor Joseph Estrada na dumalaw sa puntod ng matalik niyang kaibigang si FPJ. Bukod sa ilang kilalang personalidad, doon din nakalibing ang ilang nasawi sa kampanya kontra sa droga. Live mula sa Manila North Cemetery, may report si Dano Tingkungko. Dano? Cara Joseph, gaya nga nung nabanggit ninyo, habang lumalalim ang gabi at papalapit na tayo sa mismong araw ng Undas, lalong dumarami na rin yung mga pumupunta rito sa Manila North Cemetery. Pero kung para sa ilan pagkakataon ito o nakikita nila itong pagkakataon para magsama-sama sila magkakaanak, para sa iba naman isa itong muling pagsariwa sa mapait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung dagsa na kaninang umaga dito sa North Cemetery, lalo pang dumami ang mga pumunta rito ngayong gabi. Kaya naman hindi nakatakataka, lalo pang hinigpitan ng seguridad sa loob. At ang mga daanan nagsisikip na. Ilan sa mga dumalaw tulad ng pamilya magpantay, kompleto kubrekama sa mausoleo kung saan nakalibing ang kanilang ama't ina. Ang ilan sa mga kaanak lumuwas pa galing probinsya. Magdadalawang taon pa lang mula nang atakihin sa puso ang kanilang ina. Kahit po paano nakakaraos. Opo. Miss na po sobra. Simple naman ang pag-alala sa mga namatay na yumao ng pamilya ni Merly Medenilla na binisita sa masikip at masukal na bahagi ng sementeryo ang asawa at anak na kapwa namatay sa kanser. Sa tinatawag na apartment, nakalibing ang asawang si Pastor at anak na si Michael. Pero sa ilalim na wala nang malinaw na daan, putikan pa at ilang pulgada lang ang layo sa tambak ng basura. Ang kapalit daw nito, mas murang upa, 200 pesos kada taon o kulang-kulang 20 pesos kada buwan. Okay lang kasi yun lang naman makakakuan kami, kakamenos kasi hirap lang naman kami sa buhay. Kasamang nakalibing dito sa apartment ang ilang mga napatay sa gitna ng kampanya ng gobyerno kontra droga. Isa sa inilibing dito si Benjamin Vista na namatay matapos mabaril sa buy-bust operation ng Manila Police District noong October 5. Dito rin inilibing si Alvin Arbuis na namatay rin sa operasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon walang dumadalaw sa kanilang kaanak. Pero si Melchor Escalante na napatay noong August 23 sa port area sa Maynila habang natutulog sa pedicab, binisita ngayong hapon ng kanyang tiyuhin. 2 kandila ang nakatulos sa pag-asang mahahanap ang hustisya sa kanilang pagkamatay. Wala ho talaga, walang natutukoy doon. Walang mata at walang bibig doon sa walang tenga, sa lugar na yun. Yung nadadamay na walang kaalam-alam. Parang ganyan nangyari sa kanya. Wala yung kaalam-alam talaga. Tsaka hindi talaga yung nag-aano. Yung sabi sa sa shabu-shabu. Durog. Hindi nagdudurog yan. Kilala ko yan. Hindi napapasama. Hindi napapasama yan. Kahit kailan, umiinom lang yan, manginginom lang siya. Kabilang naman sa mga maagang bumisita rito si Manila Mayor Joseph Estrada na dumiretso sa puntod ng matalik na kaibigang si Fernando Poe Jr. Is it here that everything is in order? Well, of course, number one is peace and order. Nag-inspeksyon naman si NCRPO OIC Chief Superintendent Oscar Albayalde. Nananatili raw na sa third alert status ang buong Metro Manila. Yung ating buong Metro Manila is on level 3 alert on terrorism, meaning na nandun tayo sa talagang may posibilidad at yung ating mga deployment are all in place. At Cara Joseph, sa ngayon, kung makikita ninyo sa ating live na drone shot dito mismo sa Manila North Cemetery ay medyo nag-taper na muna yung pagdating ng mga tao dito, bagamat ang initial crowd estimate ng pamunuan ng Manila North Cemetery valid as of 8 p.m. ay nasa 280 to 300,000 na. Wala silang comparative figures of the same date last year pero sinasabi nila na mas marami yung mga pumupunta rito ngayon dahil merong tayong long weekend ngayong Undas 2016. Ngayon kung ikukumpara natin yung 300,000 na yan na crowd estimate sa lawak nitong Manila North Cemetery na 54 hectares, kahit malaki ang area nitong North Cemetery, syempre malaking bilang din yung 300,000 kaya hindi rin maiwasan ang insidente ng ilang insidente ng pagkahilo, kagaya na lang nung ating nasaksihan kanina dito sa medyo bungad nitong Manila North Cemetery kung saan nilagyan ng paunang lunas ang isang allen na nakaranas ng pagkahilo. Sa paunang impormasyon o sa datos natin mula sa Philippine Red Cross, nasa 24 ang dinala sa first aid station. Lahat naman ito blood pressure issues at mga reklamo ng pagkahilo, nothing
major or serious as of this point. Now, para doon naman sa mga pupunta rito, no, ay asahan na yung area ng yung daanan dito sa entrada ng Manila North Cemetery, partikular yung daanan papasok alongside Chinese General Hospital ay sarado po yan sa lahat ng uri ng mga sasakyan at lakad lang po ang pwedeng gawin dito. Pero para na rin dun sa mga pupunta rito at mga ilangan ng tubig o cellphone o libreng cellphone charge, ay meron naman tayo dito ng serbisyong totoo booth. Yan ay sa may entrada lang nitong Manila North Cemetery kung saan pwede nga yung pwedeng makahingi o makakuha ng libreng tubig, cellphone charging, at kung magbibigay ng 5 bote ay pwede pang manalo ng ilang papremyo mula sa ating mula sa Kapuso Network. Cara, Joseph? Dano yung yung bang long weekend nakabawas dun sa volume na mga pumupunta? Kasi kanina sa Manila North sa South Cemetery, parang wala masyadong dumadating. Pero ang sabi sa amin, baka bukas din talaga, November 1, bilang tradisyon siya. Diyan ba, anong expectation? Naubos na ng weekend? Actually, Joseph, yung naging obserbasyon natin sa pag-cover natin dito nung weekend, at ngayon, nung weekend, hindi ganun karami, maaliwalas pa yun. Malawak pa yung mga daanan, maluwag pa yung mga daanan. Ngayon, kung ikukumpara mo kanina, medyo marami-rami na, lalo na nung medyo humapon at naggabi na, kung kailan dumagsa talaga yung mga tao dito dahil yung karamihan magpapalipas na ng gabi, medyo nagkaroon na ng konting pagsikip yung mga daanan. At yung sinasabi nga sa atin ni Director Daniel Tan ng Manila North Cemetery, dahil nga long weekend, karamihan dun sa mga pupunta rito, sinasagad na nila dun sa mismong araw ng Undas kumpara nung dati na medyo aagahan ng konti para makapasok naman kinabukasan. So titignan natin bukas at sa mga susunod na araw, itong November 2, All Souls Day, kung yan pa rin yung magiging sitwasyon dito sa North Cemetery, Joseph. Yung nakikita natin na drone shot, no, yung mga mga papasok pa lang, yung mga mag-o-overnight na hanggang auno bukas. Oo, Joseph. Yan ang planong gawin ng maraming mga bumibisita rito dahil kung i-consider din natin, no, bukod dun sa kanilang kinukwento na syempre opportunity para mag-reunion, yung mga magkakaanak. If you consider din yung access papunta rito sa North Cemetery, hindi rin ganun kadali pumunta rito. Primero, yung parking, medyo mahirap maghanap ng parking, lalo na sa oras na ito. At syempre, pagpasok sa loob, medyo mahigpit din yung ipinatutupad na seguridad. So, some families are doing the all-in-one. Kumbaga parang lahatin na natin, tagalan na lang natin dito at para one time na lang at hindi na yung pabalik-balik pa, Joseph. Okay, maraming salamat, Dano Tengkungko.